Panginoon. Ang gusto niyo, Panginoon, ang siyang mangyari, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, na handa po kayong magpatawad sa amin sa mga nagagawa naming kasalanan. At Lord, sa oras na ito, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord, ay pagpalain po ninyo, Panginoon. Ang tahanan na ito, Lord, ang may-ari ng tahanan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na lalo po ninyong pagpapalain ang bawat isa sa amin na naglilingkod sa inyo, Panginoon, ang tapat, Panginoon. At lalong-lalo na po, Lord, lagi po namin dinadalangin sa inyo ang aming butihing pastor, Panginoon, at ang aming pastora, Panginoon, Lord. Na sila po, Lord, ay ginagamit po ninyo, Panginoon, dito sa lugar ng De La Costa at sa Northridge, Panginoon. Hindi lamang po sa Northridge, kundi sa iba't ibang lugar, Panginoon, Lord, na ginagamit po ninyo sila, Panginoon. Dahil, Lord, napakahalaga po ngayong Panginoon na ang inyong mga salita, Panginoon, ay maipahayag nila, Panginoon, kami, Lord, sa mga tao, Panginoon, lalong-lalo na po ngayon, Lord, na napakahalaga po, Panginoon, na ang inyong mga salita ay marinig, Panginoon, ng buong mundo, Panginoon, Lord. Kaya mamakaawa po kami sa inyo, Panginoon, lalo na po ang pamilya namin, mga pamilya namin, Lord, na hindi po nakakakilala pa sa inyo, Lord. Kung kahit ano man ang mangyari sa amin, Panginoon, Lord, kami pong mga anak niyo, Lord, handa po kami, Panginoon. Pero ang kinatatakutan namin, Lord, yung mga pamilya namin, Lord, na hindi pa po handa, hindi pa po nakakakilala sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan po ninyo kami. Tulungan po ninyo kami, Lord, na bigyan din po ninyo sila ng kaligtasan, Panginoon. Ang inyong mapagpalang kamay, Panginoon, ang siyang humipo sa kanila, Panginoon, Lord. Nagmamakaawa po kami sa inyo, Panginoon. Dahil alam po namin, Lord, na nalalapit na po ang inyong pagdating, Panginoon. Kaya, Lord, ramdam po namin, Panginoon. Kaya nananalangin po kami, Panginoon, na nawa yung mga kapatiran po namin na wala din po rito, Panginoon, nawa, Lord. Hipuin din po ninyo sila, Panginoon. Ibalik po ninyo sila dito, Panginoon. At alam po namin, Lord, na ang mga anak niyo, Panginoon, ay magtatagumpay, Panginoon, sa lahat ng mga gagawin namin, Panginoon. Dahil andyan kayo, Panginoon, upang kami gabayan, Panginoon. Kaya naniniwala po kami, Lord, na hindi po ninyo kami pababayaan, Panginoon. At salamat po sa mga bawat buhay namin, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, Panginoon, at sa mga maririnig naming salita, Panginoon. Nagagamitin po ninyo ang aming pastor, Panginoon, Lord. At nawa, Lord, ang maririnig namin sa oras na ito, Panginoon, ay maisapamuhay namin, Panginoon. At hindi lamang po ay sa pamuhay namin, kundi sa sarili namin buhay, Panginoon, Lord, na may apply namin, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, Lord. Ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng kapurihan, Panginoon, ay para sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uy. Diyan ka? Diyan ka lang. Hallelujah. Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Sige po sa atin pong pagbasa po ng salita ng Diyos sa Pahayag, chapter 19. Pahayag, Revelation 19, at ito po yung ating mababasa, mga kapatid, sa dito po sa verse 7 to 8. Tayo'y magalak, tayo'y magsayang mainam. Siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. At sa kanya ay ipinagkaloob na damitan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ito ang mahalagang damit na siyang matuwid na gawa ng mga banal. Tayo po'y manalangin. Continue, Father, to bless your word. Continue, Lord Jesus, to speak in our hearts sa mga sandaling ito. Patawarin niyo kami, Ama, tulad ng panalangin ng aming mga kapatid sa aming mga pagkukulang sa inyo.
At Ama, ang inyong biyaya po ang tanging sinasandala namin sa panahong ito. Samahan niyo po kaming lahat, gabayan niyo kami, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, mga kapatid, tayo po'y makakaupo na. So, sabi nga po, may nagtanong sa isang pastor, ang sabi, ano po ba yung composition, pastor, ng isang church? So sabi ng pastor, if there are 2 or 3 gathered in my name. Yan, ano? Kaya yan po ang church, no? Sabi nga po, basta't may 2 o 3 na nagkakatipon, naroon ang kanyang pangalan. Kaya salamat po sa ating lahat at nagagala kami na makilala si Tita Seni. Yan po, no? Opo. At God bless po sa inyo, Tita. At Tito, Lord willing, no? Na haharap sa secret. Ayan, ano? So, atin pong ipagpasalamat sa Diyos, no, na naka-fellowship natin si Tita Sen. At ganoon din, tayo po ay patuloy na mag-pray, mga kapatid, no, sa mga nangyayari po, no, na wala tayong control sa mga nangyayari po mga disasters. Yan po, no, sa ating bansa. So, meron po tayong mababasa, mga kapatid, sa Bible, no, na paghahanda. Sabihin nga po natin, handa na ako. Handa na ako. So, may sinasabi po ang Bible na kailangan ang mga believers ay handa. Amen po ba? So, pastor, saan tayo maghahanda? Maghanda tayo sa pagdating ng Panginoong Jesus. Kailangan prepare tayo kasi ang sabi ng Bible sa atin, Jesus is coming. Siya'y paparating uli dito sa mundo. No? At ang sabi ng Bible nakalagay, tayo'y magalak, tayo'y magsayang mainam, ang sabi rito sapagkat darating ang Panginoon. So ano po bang gagawin ng Panginoon pagdating niya? Sabi ng Bible, pagdating ng Panginoong Jesucristo sa mundo, hindi mo na aapak ang kanyang mga paa sa lupa. So anong kanyang gagawin? Kukunin niya ang isang sakdal na church. Sabihin nga po natin, sakdal na church. Ayan, ano? So, ibig sabihin po, iglesia na banal, sakdal. So, meron ba ganyan church, pastor? Sabi ng Bible, meron. Sino itong mga taong to? So, hindi natin sila ma-identify na Baptist, Pentecostal, o Roman Catholic, sino mang denomination, pero ang sabi ng Bible, may mga tao na nahahanda na. So mga kapatid, ang Bible ay nagtuturo na mayroong church na spiritual. Amen po ba? No? At sila ay naroon sa loob ng mga denomination. Nasa loob sila ng mga grupo ng mga church. Kasi sabi nga natin, ang church ay hindi denomination. Hindi ito sekta. Bagamat tinatawag na sekta ng ibang mga, yung sa Bible may nakalagay kasi ang church ay tinatawag na sekta. Pero kung lalaliman natin ang church, ang sabi ng Bible ay ito yung community ng mga born-again believers. Amen ba? So, ito yung grupo ng mga tao na sila'y mga tinawag sa biyaya. No? Mga tao na saved by grace. Iniligtas tayo by grace. No? So, nakakalungkot na may mga nasa church at may mga churches na ang kanilang kaligtasan is sa pamamagitan ng human works, sa pamamagitan ng kanilang effort. Kaya sila napunta sa langit. No? Pero mababasa natin sa Bible na yung calling sa atin sa kaligtasan ay it's not by human works. It's not by human religiosity. No? Ang sabi ng Bible, it's about grace. It's about God's righteousness. Kasi sabi nga ng Bible, nakalagay na yung ating ginagawa ay dahil ang Panginoon ay nasa atin. Amen ba? No? May nakalagay sa Bible ang sabi, itong church na ito, may sinasabi po no, na inihahanda niya na ang kanyang sarili. Prepare na siya. So ang sabi ng Bible may nakalagay, at sa kanya ipinagkaloob. No? So mga kapatid, no, may nakalagay na ipinagkaloob sa church na ito. No? So yung kayamanan ng church na ito ay hindi sa sanlibutan galing.
Amen po ba, no? So mga kapatid, ang church ay hindi natin binibase sa isang church na mayaman sa material, maraming mga members. Ang sabi ng Bible, itong church na ito'y pinagkalooban ng Diyos ng righteousness. So sila ay mga tao na kinahabagan. Amen ba mga kapatid, no? So sabi nga po, sila ay mga tao na dinamta ng Panginoon. No? Dinamitan niya ng kanyang katuwiran. So, mga kapatid, tandaan natin, tayong mga tao, likas sa atin ang pagiging sinners. But by God's grace, binago tayo. Amen po ba? At patuloy na binabago. At mga kapatid, sabi nga, no? We are not perfect, pero mayroon tayong perfect God. Amen po ba, no? Na tumira sa atin. Nanahan siya. So, ang ginagawa ng perfectong Diyos sa imperfect na tao, mula sa loob natin, binabago niya tayo. Amen ba mga kapatid, no? Ito yung basis na tayo ay mga born again kasi ang Espiritu ng Diyos na sa loob natin. At binabago tayo araw-araw. Amen ba mga kapatid, no? Every day, sa ating mga pakikipag-struggle sa sin, nandyan ang Diyos, gumagawa, kumikilos, no? At nararamdaman natin yon, mga kapatid, no? Sabi ng Bible sa atin, nakasulat, pinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino. So, ang pinakamagandang simbolo ng pagdating ni Jesus sa mundo, no, ay tinawag siya ng Bible na groom, lalaking ikakasal. Amen po ba? No? At ang tawag sa church ay dalaga, bride. Mga kapatid, no? Ang tawag sa church ay bride, nobya, ang mapapangasawa ni Jesus. Siguro may nagtatanong, bakit kailangang may bride, may groom, bakit kailangang may king at queen? No? So, bakit mga kapatid? No? Kasi po, di ba may nakalagay sa Bible, pagdating ni Jesus sa mundo, maghahari siya. Amen po ba? Amen ba mga kapatid? No? So, mayroon pong panahon sa mundo na ipinangako ang Diyos. No? Meron siyang sinabi na magkakaroon ng universal peace sa mundo. Naniniwala po ba kayo? So mga kapatid, no, hindi dadalhin ng churchanity ang world peace. Hindi ito dadalhin ng United Nations. Ang magdadala ay si Jesus Christ. At ang sabi ng Bible, darating na yung panahon na yun. Yung millennial reign. Magkakaroon ng worldwide peace. At yan ay magagawa lang ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa pag-aaral ng end time, no, ng eschatology, may sinasabi sa Bible na bago dumating si Jesus, mayroong darating na impostor. Naniniwala po ba kayo? Di ba ang sabi ng Panginoon, bago ko darating, may mga darating na makukunwaring, kami ang Kristo at paniniwalaan sila ng marami. So may sinasabi sa Bible na may darating na Antichrist. Anong gagawin ng Antichrist na ito? Lolokohin ang maraming tao. At sasabihin niya, siya ang Kristo. And people will believe him. Bakit, Pastor? Kasi magdadala siya ng mga miracles. Magpapakita siya ng mga himala. Magpapakita siya na siya ang magdadala ng peace sa mundo. And then people will like him. At ang akala nila, yun si Jesus. Pero hindi pala. So, mga kapatid, no, nalaganap ang kasamaan. Kaya nga po, sa panahon natin, kinukondisyon ang tao. No? Napansin niyo po ba, no, may conspiracy nangyayari? Tulad ng COVID-19. Naalala niyo po ba? Yung COVID-19 po, no? Sabi nga po, ang COVID-19 ay eksperimento. Ito, no? May mga ganyang belief, no? Na bakit? Kasi, inaalam ng mga world leaders if they could control the population. Tama mo ba? Sa pamamagitan ng sakit. So nangyari, no? Na-control ang maraming tao sa mundo, kaya palang kontrolin ng gobyerno, no? Magdeklara ka lang na may pandemic, then people will not go, hindi sila lalabas, sabihin natin na kailangan yung nandyan lang. So, kinukondisyon tayo, no? Na meron tayong savior, ang government, meron tayong savior, no? Ang political world. And then people are natatakot kasi natatakot ang mga tao na baka mamatay sila. And then marami talaga namatay sa COVID, no? So, eto mga kapatid, yung senaryo, no? Na
na itong ating mundo ay kinukondisyon. Pero may sinabi ang Bible no, na time will come, magkakaroon ng tunay na peace. At mag-uumpisa yon sa puso natin. Amen ba mga kapatid? No? May nakasulat po no, na paano ba naghahanda ang mga Christians? Paano ba tayo dapat maging handa? Paano ba ang preparation natin? Basahin ko po sa inyo, kung may mga Bible po tayo, sa Colossians, may sinabi si Pablo, Colossians 1, so may sinabi siya sa verse 26 to 27. Unang bagay po sa preparation ng bride, no? Kung totoo tayong kasama sa bride, no? Sabihin nga natin, bahagi ako ng bride. Sabihin po natin. Ayan, ano? So, mga kapatid, ang mga born-again believers, tandaan natin, ha? Bahagi kayo ng bride, no? Ang tingin sa atin ng Panginoon, isang babae na maganda. Amen po ba? Isang babaeng malinis, isang babaeng sakdal. Ang tingin naman ng Panginoon sa mga unfaithful na churches, na hindi na nila sinusunod ang kalooban ng Panginoon. Ang tingin sa kanila ng Bible, prostitute. Di ba dito may nakalagay, may mababasa tayo sa Bible na may nakita ang Panginoon na babaeng patotot. Sabi, no? Isang babaeng prostitute. At lahat ng mga hari sa lupa ay, ang sabi, siya'y nagpagalaw. So, sino tong church na to? Ito yung church o mga churches na sikat sila sa mundo. Pero ang sabi, pero hindi nila itinuturo sa mga members how to be born again. No? How to seek the Lord Jesus. Walang new birth, walang repentance, walang faith, walang transformation. Basta we are Christians sa pangalan, we are membro kami ng church, pero ang issue, born again ba? May new birth ba? Repentant ba? May transformation ba sa loob? So, sabi ng Bible sa atin, ito yung pagkakaiba ng mga bride at ng mga prostitute. So, basahin natin yung Colossians 1. Ang sabi, paano tayo mag-prepare? Kahandaan. Colossians 1:26 to 27, ito ang sabi, ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayon, ipinahayag sa kanyang mga banal. So, ang ganda nito, no? Colossians 1:26 to 27, ito ang sabi, may inilihim pala ang Panginoon. Amen ba, mga kapatid? May inilihim na kung saan ito yung salvation ng kanyang mga anak. So ako po, naniniwala ako, no, na ang kaligtasan talaga ay grace, no? Kasi sa sarili natin, mahirap, no? We cannot save ourselves. Napakahirap nun, no? Sabi, kung ako, kakampi ako sa mga tao na naniniwala sila sa pagtugon, no? So, tumugon ka kasi may tumawag sa'yo. Amen po ba ron, no? May calling So, tumugon ka. Pero, yung pagtugon mo na yon, alam natin na grace din yun. Amen ba mga kapatid, no? Yung pagsunod natin sa Panginoon, biyaya pa din yun Kaya nga ang mga Christians, nabubuhay tayo by grace. Huwag nating i-underestimate ang salitang grace. Dahil sa grace, na-save tayo. Not by law, no? Pero maraming sekta ngayon, sabi nila, no, by law, mag-obey tayo sa ganito, huwag tayong kumain ng ganyan. Pero ang salvation natin, ginawa ni Jesus Hindi mo effort Tama ba mga kapatid, no? Yun yung glory na gusto nating mangyari sa atin. Ano na, ang ipagmamalaki natin, pagdating natin sa langit, Lord, naligtas ako dahil sa inyo. Kung ako tatanungin, wala talaga ako. No? Ako po ay talagang futile. Ako ay vain. Lord, kayo ang dahilan ng lahat ng ito. No? So mga kapatid, kung pag ganun yung attitude natin, alam nyo, blessed tayo. Why? Kasi part na ng bride. Yan ang principle ng bride Kaya ka na saved, binigyan ka ng Panginoon ng kanyang righteousness. Dinamitan ka. So mga kapatid, tingnan nyo po ang sabi ng 27, minagaling ng Diyos na ipakilala ang kayamanan ng kaluwalhatian. So, ito po yung kayamanan na nag-iisa natin. Amen ba mga kapatid? Ito yung kayamanan ng mga believers. Pastor, anong kayamanan yan? Ito yun, no? Na tayo ay binigyan ng righteousness, na si Kristo ay nasa atin. Tuloy natin yung pagbasa. Sabi, ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil na ito'y si Kristo na nasa inyo. Amen ba? Pag-asa nyo sa kaluwalhatian. So mga kapatid, yan ang unang proof na tayo po ay kabahagi ng bride.
Christ in you. Nasa atin siya. Siguro po, may mga nagtatanong na, Pastor, basic na basic naman yan. Alam ko naman yan. Oh, well, alam niyo po, kung lalaliman natin yung salitang Christ, no? Messiah. Sabihin nga po natin, Messiah. So, ang Messiah, ibig sabihin king, hari, no? Ang hari ay nasa iyo, nasa puso mo, no? Gumamit ang Panginoon ng symbol, bakit inner, no? Bakit yung loob? Pwede naman yung mind natin, no? Pero bakit mas malalim pa dyan? Kasi mga kapatid, symbolically, ang gusto kasi ng Panginoon is relational. Amen po ba, no? Ikaw at ang Panginoon ay mag-asawa. Connected kayo. Time will come, pag kinuha na ni Lord yung kanyang wife, wala nang hiwalayan. Wala nang divorce dito. Amen ba ron? Di ba, no? Makakapiling na natin ang Panginoon, no? Napakagandang simbolo ang kasalan sa salvation natin. Amen ba, mga kapatid, no? Kaya nga ang rapture din po eh. Di ba yung concept ng rapture, yung kukunin tayo, di ba, na that, ano na lang, imagination na lang ng mga maraming Christians yung mawawala, dadalhin sa langit, no? Pero ang simbolo po talaga ng rapture is kukunin ng groom ang bride. Amen po ba, no? Kukunin niya kanyang pakakasalan. Kaya nga kung tatanungin niyo ako, no, may kasalan ba sa langit? Opo, di ba? Saan yung reception? Doon din. O may tanong ako, saan ang honeymoon? Hindi nyo alam, no? Well, ang honeymoon sa lupa, tita. Kasi sa millennial reign, pagbalik dito sa lupa ni Jesus at ng kanyang bride, ang sabi, maghahari siya for 1,000 years. Kaya ang honeymoon sa lupa. Galing, ano? No? Itong lupa na ito, babaguhin. No? Tandaan natin mga kapatid, no? Ita-transform ito. Kaya nga dito, may nakalagay sa Bible, no? Ang judgment ng Diyos sa mundo, apoy. Diba? So bakit apoy? Kasi susunugin yung kasalanan ng mundo eh. Diba? Ibabind si Satan for 1,000 years, susunugin ng Diyos ang lahat ng kasalanan sa mundo, then pag ang mundo ay malinis na, babalik na ang Panginoon ngayon. Restoration ulit. Kasama na ang bride niya, yung kanyang queen. Kaya ganun mga kapatid ang senaryo, no, na inaabangan po natin sa panahon na to. Amen ba mga kapatid, no? The coming of the Lord. At yung kahandaan natin sa pagdating niya. Kaya mga kapatid, kung kayo may question, Pastor, bakit ang mundo palala? Alam mo kung bakit? May sinabi sa Daniel chapter 12, no? Mababasa natin dyan na sa panahon na ito pala, yung mga mabubuting tao, lalong magpapakabuti. Yung mga Christian na totoo, magpapaka-Christian sila. No? Pero yung mga masama, lalong magpapakasama. So mga kapatid, ganyan ang trend ngayon. Ano? Pag ikaw ay nasa mabuti, magpakabuti ka na lalo. Pero pag nasa masama ka pala, lalo ka pang magpapakasama. No? So, ganito mga kapatid, yung extreme na dalawang extreme paths, no? Sa panahon ng pagdating ni Jesus, bago ang kanyang pagbabalik. Ang mga masama, lalong magpapakasama. Magpapakalulong. Pero huwag kayong magtakalo na ang mga masama, lalong nagiging masama. Kasi mga kapatid, nakaprophesy na pala sa Bible yan. Pero ang mga anak ng Diyos, handa na. No? Maghahanda tayo lagi. So mga kapatid, hanggang dito tayo no, sa ating pinag-aaralan. Hoping po, tita, makasama uli namin kayo no, sa ating pong ganitong gathering. At salamat din dito no, sa bahay nyo na binuksan para ang salita po ng Diyos ay maipangaral, maibahagi natin dito sa lugar na to. Hanggang dito muna tayo mga kapatid. Let us pray po. Praise God. Hallelujah. Dakilang Ama, we are thankful sa mga kapatid po na nandito ngayon. Namit namin ang Tita Sally. Bless her, Father God. Yung kanila pong plano, kayo po ang magbasbas nito with Tito. And we are thankful na naniniwala kami, Father God, na in your due time, nangyayari po yung aming mga prayers. Kaya Father, salamat po. Nandyan kayo, kasama namin. At dito sa aming kalooban, ang inyong Holy Spirit ay nandito. Ang Espiritu ng Panginoong Jesus. Sinasamahan kami, ginaguide kami, binibigyan kami ng stability, binibigyan kami, Father God, ng confirmation, binibigyan kami ng pag-asa, higit binibigyan ng faith at pag-ibig. Father, i-bless niyo ang lahat ng nandito ngayon.
yung hindi rin namin nakapiling sa gabing ito. Nawa, Father God, makasama pa namin sila sa darating pang mga linggo. I-bless niyo po patuloy ang mga kapatid namin, kalakasan, kila Tita Virgie, kay Tito Edgar, sa aking may bahay, sa lahat ng mga kapatid namin dito sa Caloocan. Ama, tinataas namin ang pangalan nyo, tinataas namin ang pangalan ng inyong anak na si Jesus. In thy name we pray. Hallelujah. Amen. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Sa ating pong pag-share po ng blessing, mga kapatid, no? Ulitin po natin yung isang awit po. Seek ye first the kingdom of God. Ulitin po natin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah, We are thankful, Father, sa lahat ng inyong grace, biyaya sa amin. Continue, Father God, na i-bless niyo po ang kabuhayan, ang mga trabaho ng mga kapatid namin. Continue, Father God, na magamit namin yung lakas na kaloob po ninyo to serve you, to serve your community, to serve our fellow men, at makaglorify sa pangalan niyo lahat ng aming gagawin, lahat ng aming occupation. This is our prayer in the name of the Lord Jesus. Amen. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Let us pray for magtatalaga po, benediction. Father, i-bless niyo ang mga kapatid namin, guide them, at nawa, ilagay niyo sa aming mga puso na lagi kaming prepared sa lahat ng pagkakataon. Sa panahong ito, na ang pagdating ng Panginoong Hesus ay nalalapit na. Nawa po, magbigay kami ng karangalan sa inyong pangalan. Ito ang aming panalangin. In the name of the Lord Jesus, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God, mga kapatid. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Good evening po. Good evening po. Good evening din po sa lahat na naka-online. God bless po sa inyo. Slow connection. Slow connection. Ano kasi, no? Naka-ano lang.